Narito ang nilalaman ng balita inilathala ng Yahoo News Japan at Philstar.com. Kaya tara, kwentuhan na! Noong August 16, 2025, ibinahagi ni Koki Kameda na dating world champion at tagapagtatag ng boxing promotion na Kameda Promotions ay isang makasaysayang sandali ang kanyang dinner meeting kasama si John Nariel Casimero na dating 3-division world champion. Sa kanilang pagtitipon, hindi lamang bastang usapan ang kanilang pinagdaluhan, kundi isang sinimulang bagong yugto ng boxing, puno ng disiplina, estratehiya at pag-asang muling pagangat sa tuktok ng mundo. Ayon sa Instagram story ni Kameda, hinangaan niya ang profesionalismo ni Casimero. Inilad niya sa live stream na sa unang tingin niya ay may kakaibang personalidad talaga ang pinakita ni Casimero dahil simple lang kausap, pero pagdating sa laban, itong si Casimero ay isang atleta na lubos na nakatuon sa pagsasanay at may malupitang diskarte. Nasabi ni Kameda na talagang si Casimero ay talagang tunay na isang world champion. Mataas ang kanyang profesionalismo. Sa naturang pag-uusap, ay bunyag ni Casimero ang isang matibay na hangarin. Sinabi niya na gusto niya muling maging world champion. Sa kabila ng kanyang naabot na tagumpay, hindi siya natitinag sa pangarap na muling pagkakamit ng prestiyosong titulo. Ipinakita nito ang isang tunay na mandirigmang may puso at pangakong hindi sumusuko sa hamon ng sariling mga pangarap. Bukod dito mga kwento, nagbigay si Kameda ng maikling pananaw hinggil sa kasalukuyang sitwasyon ni Casimero. Nakatira at nagsasanay pa rin siya sa Leyte, kung saan meron siyang sariling gym at kasama pa ang kanyang kapatid sa araw-araw na training. Isang larawan daw ito ng pagiging grounded at dedikasyon sa propesyon ay hindi nagbabago kahit ilang tagumpay man ang naani. Sa kabuuan mga kwento, ang pagtitipon ni Kameda at ni Casimero ay higit pa sa isang simpleng pagkikita ng dalawang prominenteng personalidad sa larangan ng boxing. Ito ay isang simbolo ng muling pagsiklab, ng pagnanais, ng pagpupunyagi at ng pagbabalik loob sa landas na dati nang tinahak. Sa kanilang kwento, makikita ang lakas ng loob, hindi lamang bilang kampiyon, kundi bilang mga tao na muling nananabik sa maigpit, ngunit makabuluhang laban para maabot ang rurok ng tagumpay. At dito inamin ni Kameda na mismong si Casimero ang nagsabi na gusto niya may kasang laban ni Luis Neri. Nagbigay din ito ng interes kay Kameda. Kaya ang sabi ni Kameda ay abangan na lang ang nakakapanabik na mga plano niya kay Casimero. Samantala, sa gabi ng August 17, 2025, muling pinukaw ni Kenneth Llauber ang damdamin ng mga boksingero at tagahanga ng tapusin niya ang laban kay Luis Concepcion na dating 2-division world champion sa kanilang 10 rounds na bantamweight match na ginanap sa Winford Hotel and Casino sa Maynila. Batang boksingero pa lamang si Llauber, 22 anyos, ngunit sa tapang, sipag at tiyaga, ipinakita niya na kaya niyang makipagsabayan at alunin ang isang veteranong gaya ni Concepcion. Hindi madali ang daan patungo sa panalo. Kinakailangan pa ni Llauber ng 8 rounds upang tuluyan matigil ang laban sa pamamagitan ng knockout. Isang tanda ng kanyang matibay na puso at husay sa pagbibigay ng suntok. Hindi ito isang mabilisang tagumpay, bagkus isang labanan na puno ng tensyon at diskarte. Sa bawat round, kitang-kita ang kombinasyon ng lakas at tiyaga, pagputok ng bawat suntok, sabay ang tamang timing at puso hanggang sa tuluyan ng bumagsak si Concepcion. Ang tagumpay ni Llauber ay higit pa sa personal na karangalan. Ito'y simbolo ng pag-usbong ng bagong henerasyon ng boksingero sa bansa. Mga talento na hindi sumusuko kahit sa harap ng matagal at kilalang kalaban gaya ng Concepcion. Isang malinaw na senyales ang Filipino boxing ay hindi lamang nakasalalay sa karanasan ng nakakatanda, kundi pati na rin sa determinasyong dala ng kabataan. Sa ngayon mga kwento ay bukas ang mas malaking posibilidad para kay Llauber, mula sa ranggo hanggang sa potensyal na panalo sa world title. Ang kanyang ipinakitang tapang at determinasyon sa ring ay maaring magsilbing pundasyon patungo sa mas matitinding laban at posibleng pag-angat sa pinakamataas na boxing world ranking. Ibinunyag naman ng promoter ni Llauber na si Kameda na ang susunod na laban ni Llauber ay ngayong October na kaagad. Mga kakwento, ang laban ni Kenneth Llauber laban kay Luis Concepcion ay isang paalala na ang tagumpay ay hindi nadadala sa bilis, kundi ng puso, diskarte at determinasyon. Ito rin ay paalala ng mga bagong henerasyon ng mga Pilipinong boksingero ay naririto na at handa na sa buong mundo na magpapakilala.
At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Gemini Gapol, kay kakwentong Virgilio Guerrero, kay kakwentong Batang LCRD Vlog, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.